Good morning, Panginoong Diyos, Ama, Diyos, Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po at muli ako inyong pinahintulutan na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid. Samot dalangin ko, Ama, naway gabayan ako ng banal na Espiritu Santo sapagkat alam niyo naman po na ako'y walang nalalaman at isang mangmang kung mananangan lamang ako sa sarili kong karunungan. Kaya samot dalangin ko, Ama, ang gabay ng banal na Espiritu Santo nang sa ganon ay mahibahagi ko ng tama at maayos ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Inihiling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na yung bugtong nanak. Salamat po, Lord God. Samot dalangin ko rin po, Ama, ang mga instrumento na aking ginagamit at nubayan po ninyo mula sa simula hanggang sa matapos. In Jesus' name, maraming salamat. Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Ngayon po, brothers and sisters, ay September 29, 2023, Friday, if I'm not mistaken. So, ang mabuting balita natin ngayon, brothers and sisters, ay hanguin natin sa aklat ni San Lucas, chapter 17, verse 1 hanggang 4. Maliit lang po ito, ako konti lang po, pero mas maganda ang nilalaman. Or lahat naman, ang mabuting balita ay maganda kung ito'y ating isa sa buhay. Ngunit sa mabuting balitang ito ay dito natin malalaman or kung ano ang dapat nating gawin upang tayo hindi maging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid, kapagkat napakahirap at napakabigat ng parusa ng isang taong naging sanhi ng pagkakasala sa ating mga kapatid. Lalong-lalo na kung ito'y walang nalalaman or isang mangmang or isang walang alam sa salita ng Diyos or yung mga taong hindi pinagkalooban ng karunungan. So sa mabuting balitang ito ay mayroon po tayong 4 na hakbang upang ma-overcome natin or ma-avoid natin sa buhay natin na hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid or even sa ating sarili upang ito'y paano natin ma-avoid na tayo hindi magkasala. Ang 4 kong hakbang ito ay pamumuhay bilang Kristiyano. Tungkulin natin sa ating kapwa, pag-ibig, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga kapatid or sa ating mga kapwa-tao. Sapagkat kung wala ang mga bagay na ito, ay wala ang lahat. Anumang ating gawin, wala tayong matatanggap mula sa Diyos. So sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, ay ni-encourage kayo ng Panginoong Hesus na sundin natin or pakinggan natin ang mabuting balitang ito upang nang sa ganon ay ating maisabuhay at tumimo sa ating puso. Mga sanhi ng pagkakasala, napakahirap. Akala lang po kasi natin, hindi natin alam. Minsan lulukuhin natin ang ating kapwa. Akala natin hindi tayo nagkakasala. Akala lang po natin yun, akala lang. Kaya dyan po, maraming na namamatay dyan sa akala na yan. Sapagkat sa Diyos, maliit man na malaki na gawin natin sa ating kapatid. Kapag ito'y nakarating sa Diyos, tayo'y papatawan ng parusa ng naayon sa ating mga ginawa. So, tunghayan po natin. Ito po ang sabi ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit,
nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Ayan po ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Napakahalaga po ng paksa natin yan or ng topic natin sa Ebanghelyong ito. So, ini-encourage kayo ng Panginoong Hesus na pakinggan po natin ang bawat salita na inihahatid sa inyo. Sapagkat hindi po ako ang nagsasalita nito, ako po ay pinagkatiwalaan lamang upang mahiparating sa inyo. Sapagkat ang sabi nga doon sa Isaias, ang sabi kay Propeta Isaias ng Diyos Ama, ginagawa kitang bantay sa bayan ng Israel. Ano man ang marinig mo sa akin, ano man ang sabihin mo sa akin, sasabihin mo sa tao, upang nang sa ganon, maging ito man ang sabi ng Diyos, maging kamatayan man or mga parusa, kailangan makarating sa taong iyon. Sapagkat kung siya ay mamatay at hindi ko napagsabihan or hindi ko naihayag ang mabuting balita na naisiparating ng Diyos sa aking kapatid, pananagutan ko, brothers and sisters, sapagkat pinagkatiwalaan ako ng mabuting balita upang hiparating ko sa aking mga kapatid, nang sa ganun siya'y maligtas. Ayan po ang layunin ng mabuting balita, mahiparating natin. Sapagkat kung ito'y hindi ko mahipaparating sa aking mga kapatid, ay pananagutan ko ito sa aking mga kapatid. Ngunit kung ito man po ay mahiparating ko at hindi pinakinggan, at hindi sila tumalima sa kanilang mga narinig, wala po akong pananagutan. Kaya anuman po ang mangyari, kailangan kong ihatid sa inyo. Kailangan ninyong malaman, makinig man kayo o hindi sa akin ang problema, nasa sa inyo na yon. Hindi ko pananagutan kung may mangyari man sa inyo, sapagkat sinabi ko na, binigyan ko na kayo ng babala hanggat maaga pa. So ayan po mga brothers and sisters, sapagkat ano nga bang gagawin ko kung ako lang sa sarilining ko yung karunungan na ipinagkaloob sa akin sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya pinagkalooban ako ng Espiritu upang maihayag ang salita ng Diyos, upang masabi ko ang mga nitong darating na panahon, nang sa ganon ang sino mang magsabuhay ng mabuting balitang ito ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoong Hesus. So, pakinggan po ninyo, brothers and sisters. Paano ba natin ma-avoid na tayo'y hindi maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid? Sapagkat katulad nga nitong tinunghayan natin, napakahirap ng parusa sa atin kung tayo'y nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid, especially yung naglilingkod na sa Diyos. Kung ito'y ating aalipustahin, aarimbrahin, napakabigat ng kasalanan sa atin. Ano ang sabi? Mas maigi pa or mas mabuti pa ang bitinan ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa tayo'y maging sanhi ng pagkakasala. Sapagkat tayo'y naging mangmanga, hindi natin alam yung katotohanan na nagmumula sa Diyos. Kala natin okay lang, minsan niloloko natin ang ating mga kapatid. Ngunit brothers and sisters, kapag ito'y nagalit at nagsalita at nakarating sa Diyos, kawawa tayo. So, ano ba ang mga hakbang na dapat nating gawin? Mamuhay tayo bilang Kristiyano. Alam naman natin ang pamumuhay bilang Kristiyano. Magpakabanal tayo. Sundin natin ang utos ng Diyos.
Yan po ang pamaraan upang ma-avoid natin sa buhay natin na tayo'y maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. So tunghayan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ng Roma, ang sulat ni Apostol San Pablo para sa taga Roma, chapter 12, verse 1 to 9, 14, 16, 17, 19 hanggang 21. Pakinggan po ninyo, brothers and sisters. Kung ano yung dapat gawin kapag nakarating ito sa inyo, brothers and sisters, i-grab nyo na. Ilagay nyo na sa inyong puso at gamitin ninyo sa pamumuhay ninyo upang nang sa ganon, hindi na tayo maging sanhi ng pagkakasala or even sa ating sarili, hindi na tayo magkakasala. Sapagkat ang sabi nga, nasusulat, kung ang kamay natin ang nagiging sanhi ng pagkakasala natin, mabuti pang putulin ito at itapon. Mas maigi na ang putol ang kamay na makakarating sa langit, kaysa dalawa nga ang kamay mo ay itatapong ka naman sa impyerno. So ano ang gusto natin, brothers and sisters? Maputulan ng isang kamay, mamumuhay tayo dun sa langit, or dalawa ang kamay natin na matatapon tayo sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. So may option tayo, brothers and sisters. Mamili na lang kayo roon kung ano yung mas mabuti sa inyo. Mamuhay ng matuwid or mamuhay ng makasalanan. So tingnan po natin upang malaman po natin kung ano yung dapat nating gawin sa pamumuhay natin Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ayan po, kailangan ihandog natin ang ating sarili na banal, na buhay at banal. Ayan po ang kailangan, unang hakbang po natin upang ma-avoid po tayo na tayo hindi maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid or even sa ating sarili. Bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ayan po. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Sa mundong ito, mag-iba na kayo. Ayan po. Sapagkat kung patuloy tayong aayon sa takbo ng mundong ito, wala tayong mararating, brothers and sisters. Mananatili tayo sa lumang buhay kung patuloy tayong aayon sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito. Sapagkat hindi tayo mababago Ganon at ganon habang buhay ang pamumuhay natin. Nandoon pa rin yung tsismisan, yung pagsasaya, lalo na pagsasaya na walang kabuluhan, na walang mahidudulot na mabuti. Hindi po ibig sabihin pinagbabawal yung magsaya, ngunit pagsasaya na maka-espiritual, makalangit. Halimbawa, magpupuri ka sa Diyos. Hindi ba napakasaya noon magpupuri ka sa Diyos?
Sasayaw ka sa pamagitan ng tugtog ng makalangit. Huwag nating gugulin ng ating sarili, ang ating buhay na ito na ipinagkaloob sa atin sa makabundong gawain. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo, sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makiisa kayo ng layunin, ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Ayan po. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Mga minamahal, huwag kayong maghigantihan. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Daigin mo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang mabuti, nang mabuti ang masama. Ayan po mga brothers and sisters, daigin natin ng mabuti ang masama sa pamagitan ng ating mga gawa. Pakainin natin ang mga umuusig sa atin, ang mga umaaway, ika nga. Ayan po ang kailangan. Sapagkat yan po ang kailangan nating gawin, ayan po ang tungkulin natin sa ating kapwa. Hindi po tungkulin na alipurahin natin ang ating kapatid. Alipustahin natin ang ating kapatid. Hindi po natin tungkulin yan. Tungkulin ng sanlibutan yan. Sapagkat yan ang ama nila. Diablo ang ama ng sanlibutan. Kaya tungkulin nilang manira ng tao. Kasi ang diablo ama ng destroyer. Ang diablo. Kaya kung ang ama mo ay destroyer, ganun ka rin. Ayaw ng katotohanan ng diablo. Mula pa sa simula, siya yung ama ng kasinungalingan. Kung siya ay magsisinungaling, likas na sa kanya yon. Ganun po tayo. Kung tayo ay magsisinungaling, ama natin ang diablo. Sapagkat kung ano ang ginagawa ng ating ama, yun ang gagawin ng anak. Eh di ba? Kung ang Diyos ang ating anak, di ang Diyos ang ating gagawin, ang utos ng Diyos ang ating gagawin. Ang mahirap niyan, brothers and sisters, naggandaligaw na tayo. Ang natagpuan natin ay ama ng kasinungalingan, ama ng mamamatay tao. Sino ba yon? Ang diablo. Kapag nagpailalim tayo dyan, wala tayong mararating, brothers and sisters.
Kung itinuturing nating Ama natin ang Diyos, bakit hindi natin mapakinggan ang Kanyang salita na iyanatid sa atin? Di ba? So nagsisinungaling tayo, nagyayabang lang tayo na ama tayo ng anak tayo ng Diyos. Inisalita niya, hindi natin mapakinggan eh. Ayaw nating makinig eh. Paano natin tatawaging ama ang Diyos? Ang diablo ang ama natin kasi yun ang pinakikinggan natin eh. Yung puro kasinungalingan eh. Pagkakampi-kampi, pagkabahaga-bahagi. Sorry po, nabubulol na po. Pagkabahabahagi. Ayan po ang gawain ng diablo. Kaya dyan po malalaman kung sino ang pinananahanan ng Diyos. Siyempre kung sa Diyos tayo, di sa Diyos ang gagawin natin. Alam na naman nagtitinda ka ng isda iaalok mo baka. Di ba para ka namang engot noon? So ibig ko lang sabihin po, kung naglilingkod tayo sa Diyos, di salita ng Diyos ang gawin natin, sundin natin. Ganun lang yun, hindi mahirap intindihin, brothers and sisters. Hindi, nagyayabang pa tayo eh. Instead na i-accept natin sa buhay natin na tayo ay talagang makasalanan, hindi, nagyayabang ka. Makikita naman sa mga gawa, makikita naman sa mga salita. Di ba? 1 plus 1. Yun lang yun eh. Tungkulin natin sa ating kapwa. Ano ba ang tungkulin natin sa ating kapwa, brothers and sisters? Napakahalaga ng gampanin, ng tungkulin natin sa kapwa. Hindi lamang sa sarili natin. Yung tungkulin, paglilingkod sa ating kapwa na nakalulugod sa Diyos. So tingnan natin dito, brothers and sisters, ano nga ba yung tungkulin natin sa ating mga kapatid? Tingnan pa rin po natin dito sa aklat ng Roma, chapter 13, verse 8 hanggang 10, 13 hanggang 14. Kapag napakinggan ninyo ito, brothers and sisters, sa buhay ninyo, ganapin ninyo sa buhay ninyo upang tayo hindi maging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid. At nang sa ganon, maligtas tayo dun sa parusa na yun. Mamaya, babalikan natin yun, brothers and sisters, upang matuto tayo. Hindi tayo dapat palilin lang sa mga diablo, sa gawa ng diablo. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Ayan po. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ayan. Natutupad natin. Kasi dyan po yung kautusan ni Moises noon. Nabuo po doon sa pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil sa pag-ibig, ayan po ang kabuuhan ng buong Old Testament hanggang sa mga sulat ng mga propeta, mula kay Moises hanggang sa sulat ng mga propeta, nabuo po sa pag-ibig. Ayan po ang dulot ng Panginoong Hesus nung siya'y bumaba sa sanlibutan ito. Nabuo ang lahat sa pag-ibig. Sapagkat gawin man natin ang lahat, ibigay man natin ang lahat, kung wala tayong pag-ibig, wala rin, brothers and sisters. Wala tayong tatanggapin, wala tayong hihintayin mula sa Diyos. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng iyong sarili. Walang hihigit na anumang utos dyan, brothers and sisters, pag-ibig. Ngunit mag-ingat tayo, brothers and sisters, sapagkat hindi po ito pag-ibig ng sanlibutan. Iba po ang pag-ibig ng sanlibutan at pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi, hindi namimili, hindi nagmamapuli. Hindi po ito katulad ng pag-ibig ng sanlibutan. Kaya mag-ingat tayo, hindi porket pag-ibig, ito na yon. Mamaya tutunghayan natin yan, brothers and sisters. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pamumuhay sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ayan po ang tungkulin natin sa ating kapwa. Wala po tayo sa posisyon, itutulak natin ang ating kapwa sa pagkakasala. Hindi po natin tungkulin yan. Ang tungkulin natin ay ito, ang pag-ibig, pagpapatawad. Ayan po ang napakahalaga. Pag-ibig ang kabuuhan ng lahat ng kautusan. Mula doon sa kautusan ni Moises hanggang sa mga sulat ng mga propeta ay nabubuo sa pag-ibig. Sapagkat mahialay man natin ang ating buhay, ang ating katawan bilang sunugin o susunugin, kung wala tayong pag-ibig, wala rin, brothers and sisters. Wala tayong matatanggap. Pag-ibig, ayan po ang pag-ibig. Ano po ba ang kalugod-lugod sa Diyos na pag-ibig? Hindi po, mag-ingat po tayo, hindi po porket sinabing umiibig ako, yun na yun, kalugod-lugod na sa Diyos. May mga panuntunan po yan, hindi po basta-bastang sabihin na natin, iniibig ko yung taong yun eh. Marami, ang sanlibutan, brothers and sisters, maraming dahilan ng pag-ibig nila. Iniibig mo ang isang tao dahil nakakatulong sa iyo sa pang-araw-araw mong gawain. Iniibig mo ang isang tao dahil sinusunod yung mga gusto mo. Iniibig mo ang isang tao dahil sa pera, siya'y mayaman. Ayan po ang mga dahilan ng sanlibutan. Kung yan lamang ang tataglayin natin, brothers and sisters, na pag-ibig, wala tayong mapapala. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi nagmamarunong, hindi nagmamataas. Wala tayong mapapala, brothers and sisters. Sayang lang yung sinasabi nating pag-ibig. Iniibig ka dahil nakakapagbigay ka sa Kanya. Tapos sasabihin pa, ang bait naman noon. Hindi mo nga alam yung ugali, sabihin, nabigyan ka lang ng isang beses, sabihin mo, ang bait naman noon. Yan ang sanlibutan, napakadaling kumbaga sa parang mga bata. Pinaamoy lang ng karne. Sabihin, binigyan na ako ng karne. Mali po, brothers and sisters, na panuntunan natin sa pag-ibig. Kung makapagsalita lang tayo, kala natin yun na yun, yung kalugod-lugod sa Diyos. Hindi, brothers and sisters. Para tayong nangangapa sa sabaw ng pusit.
O para tayo naglalangoy sa kumunoy na hindi natin alam kung nasaan yung hinahanap natin, kung ganyan lamang ang panuntunan natin sa pag-ibig. So sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, ibibigay po sa inyo ng Panginoon ang nararapat at kalugod-lugod sa Diyos na pag-ibig. So tunghayan po natin dito sa aklat ng sa unang Korinto, chapter 13, verse 3 hanggang 7. Narito po, pakinggan po ninyo, brothers and sisters. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhang maidudulot ito sa akin. You see? Walang maidudulot sa ating kabuluhan. Wala tayong hihintayin na mula sa Diyos. Kung yan lamang ang pag-ibig na alam natin, palalimin natin. Spiritual, hindi yung sanlibutan. Doon natin ibase yung pag-ibig natin sa Espiritu, hindi sa makamundo. Ayan po, kung ano yung mga katangian ng pag-ibig na kalugod-lugod sa Diyos. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nagmamagaling, nagmamapuri, nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ito po yung itinuturo, naalala ko lang nung ako'y bata pa, nung ako'y nasa probinsya pa, ito po yung itinuturo sa akin ng lolo ko, na huwag maging magaspang ang pag-uugali, sapagkat doon nakikita ang pagkatao mo sa pag-uugali, sa mga kilos mo. Ayan ang laging pinapaalala sa akin ng lolo ko nung ako'y maliit pa. At yung nandito rin sa Biblia, yung sinasabi niya, mag-ingat ka sa pagpili ng kaibigan. Sapagkat sabi nga sa waray, ang internal. Pasensya na po, brothers and sisters. Talagang laging ang diablo na rin talagang upang manira. Okay lang. Ay, ganun talaga. Buhay. Ayan po, brothers and sisters. So hindi po ang pag-ibig, ibig sabihin yun na yun. Dapat gawin natin yung kalugod-lugod sa Diyos. Ano nga ba yung kalugod-lugod sa Diyos na pag-ibig? Yan po, tinunghayan na po natin kanina. Ang sabi po, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhan, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali. Nandito gaya kanina, hindi magaspang ang pag-uugali. So yun po, ang nais natin na yung mga dapat hindi natin gawin. Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan
Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtatiyaga hanggang wakas. So ayan po mga brothers and sisters, yung mga dapat nating gawin upang maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig, porket makabigkas tayo ng pag-ibig, yun na yun. Hanapin natin, brothers and sisters, yung kalugod-lugod sa Diyos. Ano nga ba mapapala natin? Kung makamtan man natin ang ganyan, wala po tayong mapapala. Sapagkat napakahirap po, brothers and sisters, ng kalagayan natin kung tayo'y magiging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Pagkat ang sabi nga, mas mabuti pa yung bitinan ng leeg natin ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa langit, sa dagat, kaysa tayo maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. So tunghayan natin, brothers and sisters, sa aklat ni Mateo, chapter 18, verse 6 hanggang 7. Ito ang sabi. Ito po, ang sabi ng Panginoong Hesus, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Say, brothers and sisters, sabi ko sa inyo napakahirap kung tayo'y magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. So, hindi natin maiiwasan kahit kailan, brothers and sisters, kung hindi natin susundin yung mga pinunghayan natin kasi kanina. Dapat ganapin natin yung pamumuhay bilang Kristiyano. Tungkulin natin sa ating kapwa pag-ibig, pagpapatawad. Yung apat pong yan na ating dapat gawin ay ma-avoid po natin na tayo maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid or even sa ating sarili. Sundin po natin yung tinunghayan natin kanina. Pamumuhay bilang Kristiyano, tungkulin natin sa ating kapwa pag-ibig, pagpapatawad. Yung apat yan na, brothers and sisters, tsak yun. Hindi na tayo magiging sanhi na pagkakasala or kahit ang ating sarili. Hindi na tayo magkakasala kung susundin natin yung apat na yan at tinunghayan natin. Sapagkat ang kaharian ng langit, brothers and sisters, ay natutulad nito sa isang talinghaga. So, tunghayan natin kung ano nga ba itong talinghagang ito, kung ano ang ginawa or anong naging parusa sa kanya na hindi siya nagpatawad, kung ano ang ginawa or nahahambing po dito ang sa kaharian ng Diyos. Sa aklat ni Mateo chapter 18, 21 hanggang 35, pakinggan po natin ang mabuti. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. So pakinggan ninyo kung anong mangyayari sa kanya. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon,
Makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Unawain po natin, brothers and sisters, ang talinghagang ito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Nanikluhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. So yan po, brothers and sisters, mangyayari din po sa atin ito, mga nangyayari na ito. In lecture. So yan po, brothers and sisters. So napakahirap. Kung hindi tayo magpapatawad sa ating mga kapatid, ganyan din po ang kalagayan natin sa Diyos. Ayan po, brothers and sisters. So napakahalaga ng pagpapatawad natin sa kapwa. At ang pag-ibig, ayan po ang kahalagahan. Dapat lang natin, brothers and sisters, na patawarin natin ang ating kapwa or ating mga kapatid. Kapagkat kung ano man ang ginawa natin,
yun din po sa ating kapwa, yun din po ang gagawin ng Diyos sa atin. Kung ano yung panukat na ginamit natin sa ating mga kapatid, yan din ang gagamitin ng Diyos sa atin. Kaya napakahirap. Kung hindi tayo mag-iingat, kala lang natin okay na tayo roon. Kala natin mabait na tayo noon. Kala natin okay na tayo, ngunit brothers and sisters, ay nabulag tayo sa ating mga akala. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa atin ng Diyos yan sa mga taong naghahangad na mahahanap ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kala natin yun na ang lahat ng itong ating tinatamasa sa sanlibutan ito, ang ating ginagawa. Kala lang natin wala tayong mga kasalanan. Sabi nga, walang matuwid. Hanggat hindi tayo nagbabalik sa Diyos, hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi natin tinatalikdan ang ating mga kasalanan, wala sa ating matuwid. Hindi tayo makakapasok sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, kung mananatili tayo. Sapagkat alam ng Diyos, walang matuwid. Sapagkat nalalaman niya ang lahat ng iniisip ng tao. Nalalaman niya ang binabalak ng lahat ng tao. At ang pamumuhay natin, alam niya. Sapagkat ang mga anghel babat panaog mula sa kalangitan, hindi lang natin alam. Kaya hanapin natin ang kaharian ng Diyos at sundin natin. Ito po ang lagi sinasabi ng Panginoong Hesus. Ibigin ang mga kaaway. Ngunit sino nga ba makakagawa nito kung tayo'y nasa sanlibutan pa? Hindi natin magagawa ito, brothers and sisters. Sapagkat kung tayo'y may galit sa ating kapwa, yan at yan ang lalabas sa atin, sa ating isipan at sa ating puso, sa ating bibig. Lalabas yan. Wala makakagawa nito, brothers and sisters, maliban na pagharian ka ng banal na Espiritu. So narito po ang paalala ng Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, ngunit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Sometimes. Ang pasensya na kayo, brothers and sisters, ayaw akong tigilan ng kalaban. Tapusin ko na raw at nagbibingi na raw siya. Ginugulo yung aking sound card. Talagang ganyan po kasi ang gawain ng Diablo, mang-destroy, pagkat ama siya. Pasensya na, brothers and sisters, talagang yung kalaban lagi nang gugulo. Sina-shutdown yung aking sound card. So, tuloy natin, brothers and sisters. Nabibingi na raw siya. Ganyan niya ng Diablo, ayaw makinig ng mabuting balita. Gusto niyan masama lagi. So, tuloy natin, brothers and sisters. Sabi po ng Panginoon,
Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sapagkat sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Yan po, brothers and sisters, ang kabuuan ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ayan po mga brothers and sisters, ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So makapamigay man tayo ng anumang bagay yan kung wala tayong habag, wala tayong pag-ibig, at wala tayong pang-unawa, hindi tayo magpapatawad, wala, nothing. Kala lang natin kasi ganun na lang, ano? Kadali. Okay lang, namumuhay tayo ng ganito eh. Okay lang mamuhay, wala ka namang napakang tao eh. But ang tanong, ano ba yung kalugod-lugod sa Diyos na dapat nating gawin sa buhay, sa pamumuhay natin? Yan po lagi ang dapat nating tanungin. Kalugod-lugod ba sa Diyos ang pamumuhay ko sa mundong ito? Tanungin natin ang ating sarili. Kalugod-lugod ba sa Diyos yung aking mga ginagawa sa buhay na ito? Masasagot po natin yan. Hingiin natin sa Diyos ang pangunawa, karunungan. Walang kabuluhan ang lahat ng ating gagawin. Hanggat hindi tayo nagbabalik loob sa Diyos, hindi natin tatalikdan ang ating mga kasalanan at pagsisihan ng ating mga kasalanan at talikdan. Wala tayong hihintayin, brothers and sisters. Akala natin ganun na. Hindi naman wala naman ako natatapakang tao eh. Sa mga ibang gawa mo. So tingnan natin. Lagi natin tanungin ang ating sarili. Sa pamumuhay natin araw-araw, nalulugod ba ang Diyos sa aking mga ginagawa? Kalugod-lugod ba sa Diyos ang aking mga ginagawa? O ang aking pamumuhay sa sanlibutan ito? Matatanong ng Diyos yan sa pamagitan ng mabuting balita at ng banal na Espiritu, sapagkat yun ang mangungusap sa atin. So, sa mabuting balita ito, brothers and sisters, taglayin ninyo. Ito po ang aking paalala po sa inyo. Taglayin po ninyo ang 4 na bagay na ito. Pamumuhay bilang Kristiyano. Tungkulin natin sa ating kapwa
pag-ibig, pagpapatawad sa ating mga kapatid or kapwa. Taglayin po natin sa buhay na ito, tsak yun. Hindi tayo magiging sanhin na pagkakasala sa ating mga kapatid. At hindi rin magkakasala tayo kung tataglayin natin ang 4 na katangiang ito. Yan lamang ang may papaya ko po sa inyo, brothers and sisters, sa pangalan ng Panginoong Hesus. So hanggang sa muli, brothers and sisters, samot dalangin ko naway tumimo sa inyong puso, sa inyong pamumuhay ang mabuting balita. Huwag nating ignorin ang mabuting balitang ating napapakinggan sa buhay natin. Sapagkat kung baliwalain natin yan, babaliwalain din tayo ng Diyos. Ngunit kung isa sa buhay natin yan, gaganapin natin, yayakapin tayo ng Diyos. So hanggang sa muli, brothers and sisters, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y makapagbahaging muli sa inyo ng mabuting balita. Salamat, Lord, salamat po sa mabuting balitang ito na aking inihatid sa aking mga kapatid. Samot dalangin ko, Ama, nawais kung sino man po ang makapanood ng bidyong ito, sana po ay tumimo sa kanilang puso at magbunga sa kanilang pamumuhay ang mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus. Sana ay magkaroon ng panibagong buhay ang anumang pamumuhay nila ngayon kapag napakinggan nila mabuting balitang ito. Salamat po, Ama, sa banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa akin, sapagkat alam niyo naman po na ako isang mangmang at walang nalalaman. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po kaya yan kung mag-iisa lamang ako, kung hindi po ako gagabayan ng banal na Espiritu. Salamat po. Salamat po sa mga lahat, sa mga instrumento na ginamit ko po. Maraming salamat po, Lord God. Ang lahat ng yan ay binabalik ko po sa inyo ang papuri at parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.